Si Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation. Secretary Lopez, magandang umaga. Si Joel Suwing po ito. Magandang umaga, Secretary. Ay, magandang umaga po, Sir Joel, saka Ma'am Wing at sa lahat po ng taga-subaybay ninyong programa. Alam nyo, meron na naman po nakaambang taas sa singil po sa, sa petrolyo. 6 to 7 pesos yata ang sa Ito, diesel. Weng, 5 piso hanggang 6 pesos Oo. sa gasolina. Yes. Tapos 6 to 7 pesos naman sa diesel. Mhm. At almost 5 pesos sa kerosene. Correct. Sasamba na tayo ng 90 pesos ulit ang diesel, Mabigat, Secretary. mabigat, Secretary, no? Dahil dito, humihingi ng dagdag pasahe yung ating mga transport groups. Ano ba pag-asa nito, Secretary? Meron ba itong pag-asa? Sir Joel, no, last Monday, itong week na to, nag-usap na kami ng LTFRB. Natasan ko sila na simulan na nila yung proseso pagdating sa mga ganitong petisyon. Kasi alam ko may dalawa pong nagpetisyon, yung grupo ni Marble Bena at saka yung grupo ni Camo Dipo yata ng Piston. Mhm. So sabi ko, you better start with a public consultation. Pero kailangan po nila kasi isalang-alang, ito pong ating LTFRB, kami po, yung epekto din to sa commuters at sa inflation po, no? Kasi alam naman po natin ngayon, I think one of the top concern po ng ating mga kababayan how to maintain po yung inflation natin dito sa ating bansa. Mhm. So sabi ko sa kanila, tignan nila, start sila mag-public consultation, kasama na rin po yung mga iba't ibang regional directors kasi yung sitwasyon naman po dito sa Metro Manila, kailangan namin malaman kung pare-pareho yung sitwasyon ng mga iba't ibang lugar po, may ibang rehiyon. Pero sabi ko, kung kailangan na hindi natin kailangan natin magbigay ng mga iba't ibang option. Sa akin po personally po, no, ngayon po meron tayong government intervention, yung sinasabi nating fuel subsidy / discount. Ito po yung 10 pesos per liter na may cap po na 150 liters per week. That is basically 1,500 pesos na binibigay natin sa ating mga chuper at operator po ng mga PUJs, kasama na po yung UV Express. This is a very targeted approach po. Ang sabi ko, kailangan natin magbigay ng option kung kailangan natin palawigin pa itong ganitong government intervention, mas mabuti po ito kasi habang tinutulungan natin ang ating mga chuper at operator, hindi naman tayo nagdadagdag ng pasanin pa sa ating commuting public. So, hopefully matapos po natin yung rekomendasyon po, no, kami ng LTFRB by Monday or Tuesday next week para makapagbigay na rin po kami ng report at pwede namin isumiti po sa Malacanang po. Secretary, meron na kasing dati nung March, di ba, merong inaprubahan LTFRB na piso na fare hike o dagdag po sa pamasahe. Pero Binawi ni Presidente yun, di ba? Pangulong Bongbong Marcos ang nagsuspende po nito. Suspended lang naman yun. Hindi ba pwedeng, ayun ang request ng ibang mga katulad ni Pasang Mazda, ni Ka-Obet, baka pwedeng i-lift yung suspension doon para hindi nadadaan pa sa panibagong proseso ng LTFRB, ipatupad na lang daw po yung piso. Kasama din po yan sa magiging rekomendasyon po namin. At that time po na sinuspend po yan kasi po palabas po yung ating mga iba't ibang mga government mitigating measures po, no, yung service contracting, yung fuel subsidy. Kasi inaasahan at that time na talagang tatagal itong problema ng oil price hike natin. At ang tinitingnan nila habang tinutulungan nga po natin yung mga chuper at operator, kailangan din natin i-maintain yung ating inflation at paano din matulungan ang ating mga commuting public na hindi na tayo makakadagdag ng pasanid po sa kanila. So hopefully po, no, kung yan po ay makakasama po yan sa ating mga rekomendasyon at titignan naman po natin together with the economic team kung ano yung pinakamabisa po talaga na pwede na pong gagawin ng ating gobyerno para kahit papaano po, no, meron tayong maitulong sa ating mga chuper at operator kasama na rin ang commuting public po. Although, Joe, take note lang natin, Secretary, na yun ay piso, hindi ba? Tapos I think may 40 centavos per kilometer na Yes. succeeding. Piso po pagdating sa PUJ, Yes. 2 piso po sa I think Yung sa aircon, modern. Modern, jeepney. oo. Oh. Tapos yung petition po kasi na yun, Ma'am Weng, hindi lang po para sa ating mga traditional at modern jeepney. Nasama rin po yung mga iba't ibang modes of transportation. Meron pa diyang Tulad po busway. ng buses and Yes. everything. Oo. So yun din yung po yung tinitingnan, pati TNVS nasama rin ho doon. So yun po yung tinitingnan natin ngayon. Kasi po that is one petition, ngayon po it's a recommendation and one decision that time by LTFRB. If you're going to grant yung sabi nga natin piso
sa ating mga traditional jeepney at 2 piso sa ating modern jeepney, paano po yung mga ibang nasama sa petition, yung mga buses, Yes. yung mga TNVS. So yun po yung kailangan naming salayin mabuti po. O kasi yung secretary ito piso, pero sabi nga ni Marvel Buena, tsaka ng piston, hindi na kasi yung piso, Joel eh. Baka pwede daw na 2 hanggang 3 piso sa manibela yon. Pagdating sa piston, 10 piso ang gusto nila sa minimum fare na dagdag, secretary. Tama po, kaya nga po ang sinasabi namin ngayon, baka kaya namin palawigin po yung programa nating fuel subsidies / fuel discount, no? Mas pwede ngayon po 10 peso. Kapag pwede pong gawin natin 15 o 20 or dadagdagan namin yung ilang litro ang pwede nilang parang i-avail in one day at saka sa isang linggo. Basta po ang talagang objective natin dito, Ma'am Weng, at the end of the day, habang nakakatulong po tayo sa ating mga tsuper at mga operator, kailangan kasi talaga natin pangalagaan din yung sitwasyon ng ating commuting public. Yan din po importante sa ating Pangulo. At the same time, pati yung inflation po natin. Yung service contracting ba, tuloy-tuloy pa rin yun, Secretary? Ubos na po yung service contracting natin, yung 1 billion, no, hinati po natin yan, 800 million sa road sector, tapos 200 million sa maritime, no, naubos na po natin yan. Pero meron po mga ibang lugar, tulad po yung sa Cebu, kasi po humingi sa atin ng service contracting yan. Binigyan natin, ongoing pa yata yung kanilang service contracting. But the allotment itself, the budget given for the program of service contracting ay fully disbursed na po yan. That's why we pivoted na po ngayon sa fuel discount po. Doon sa fuel discount, may dagdag pa ba kayong pondo doon o hihingi kayo sa Malacanang kung palalawakin po yung programa? Kapag papalawakin po natin yung programa yun, we have to ask for additional funding. And lately po, tuloy-tuloy po yung pagpupulong sa Malacanang kasama economic team, mga DBM din po, para po makita nila. Pinapasumiti nga po kami, no, DOTRS ka LTFRB, na once we expand this program, ano yung mga budgetary requirements na kailangan po. Okay, meron ba kayong bahagi sa SONA ni Presidente sa darating na Lunes? Kamusta ho yung mga big ticket projects po natin? MRT7, subway. Oo, interesado ako sa subway na yan. Yung PNR. PNR, di ba? Yes, oo. Yung North-South commuter railway. Expansion ng LRT hanggang Cavite. Yes, Oo. Ano ang development dyan, Secretary? Unahin na po natin sa MRT7 po. Yung MRT7 po, sigurado po tayo na by next year, second quarter, yung 12 stations po, no? Yung mula Sacred Heart all the way to North Avenue, matutuloy na po yung operation po niyan by second quarter of 2027 po. Yung ating namang subway, maganda po ang ating progress dyan. Yung ating sinasabi nga natin, yung unang stasyon from the Valenzuela hanggang dito sa Quirino Station, yung tunnel po niyan, 100% na po na may tunnel na yan, both sides po, no, northbound and southbound. Ganun din po yung Tandang Sora hanggang North Avenue, yung tunnel po niyan, malaki, 100% na rin po na may butas yan. At yung ating right of way, napakalaki na rin po ang ating progress dyan. Ngayong June po, 90% po na-acquire na natin ang right of way po dyan. So makakaasa pa rin po tulad ng ating commitment before na by 2028 magkakaroon tayo ng sinasabing demo run, demonstration run ng ating tren mula dito sa Valenzuela at Quirino Station. Makikita nila na hindi po ito drawing at makita lang tumatakbo yung ating mga tren kahit for testing and commissioning na po makakasimula tayo dyan. Tapos para sa NSCR naman natin yung North-South Commuter Railway, ganun pa rin po yung target natin at least for Valenzuela hanggang Malolos ay magkakaroon po tayo ng revenue operations by December of 2027. We are still within our target and timeline. Tapos yung from Malolos to Clark naman, kaya natin tapusin by 2028 naman po yan. So ganun pa rin po, no? Ang maganda po dito, mas mabilis ang ating right of way at ating mga contractors naman talaga nakikisama, pati na rin yung mga official lenders natin tulad ng JICA at ADB na alam nila yung importansya ng ganitong malalaking proyekto. Pero habang inaantay naman po natin yung ganyang malalaking proyekto, no, yung utos sa atin ng Pangulo, kailangan natin bilisan din yung mga sinasabi natin mga paliparan, pantalan. So kung malalaman nyo po,
Kuya Joel at Ma'am Weng, sunod-sunod po yung pag-inaugurate ng ating Pangulo pagdating sa ating mga pantalan at may mga tinatapos din po kami mga paliparan ngayon. This year po, we're confident by December Jose ata, no, matatapos na natin yung Bukidnon Airport po. That's a greenfield airport at matatapos natin yung PTB. Isasama ko na rin po, total nabanggit ko na, pati yung SLEX TR4 po. Ayan po ay by December mula Santo Tomas, Batangas hanggang Chaong, magagamit na rin po natin yan. Yung biyaheng umaabot usually ng 3 hours mula Santa Tomas hanggang Chaong, ay bababa na lang po yan ng mga less than an hour po. Okay, ano ang ibig sabihin ng Greenfield Airport, Secretary? Yan po ay hindi po tulad ng isang airport na nan-rehab o merong existing airport. Yung Greenfield project po yan po ay talagang sinimulan. No? Brand It's new. an open lahat talagang Bagong-bago. mula sa poste, kasi wala pong airport dati sa Bukidnon. At yan po ay masasabi natin during the term of the President kung kailan nagsimula yung construction talaga. Kung At doon nagkakamali, minamadali ang po talaga yan ng ating Pangulo. Ang Bukidnon yata, doon sila nagpupunta sa Cagayan de Oro, no? So, para sa Tama airport. po sa may Lagindingan po. Tama po sa Lagindingan yun, Airport sila papunta. Ngayon po magtatayo na tayo mismo ng ating paliparan dun mismo po sa Bukidnon. Yung PNR po, anong update doon, Secretary? Kasi medyo complicated. 2027 daw di ba? Iaangat kasi yun, di ba, Joel? yan, Kasi ngayon grounded yun. Pero ngayon, iaangat siya para sa MRT type. So, anong update doon, Secretary? PNR, ma'am? The existing Yung- PNR? yung- Oh, yeah. Kasama yung Philippine integrated National yata Railway dun sa natin. PSCR, 5 years tama yun, ba? di ba? Secretary? Ma'am, hindi ko alam mo yung PNR na ang alam ko ma'am PNR is under the OTR at sila din po ay kasama namin sa NSCR po sa proyektong to. And Opo, as a matter of fact po, yung alignment natin dito sa NSCR, ito yung mga existing alignment po ng ating mga PNR, karamihan po Yung dyan. NSCR, no? Yes. Kailan ulit, NSCR. in summation, Secretary, ano ulit yung magiging operational by 2027? Yung MRT-7, Yes. yung Sacred Sigurado Heart, na po yan. Sacred 12 Heart, stations tsaka- po. 12 stations po. 12 Tapos stations, yung okay. yung second phase po, o phase 3 naman ng ating TR4, yung SLEX po natin mula Chaong papuntang Lucena. Maasahan natin yan na matatapos din po natin yung construction na yan at magagamit po natin. That's all 2027 po, no? Tapos yung mga iba't ibang paliparan po, no? Ngayon po kasi ang sinabi natin, pinapahabaan natin lahat ang runway. By 2027 po, yung runway ng Busuanga ay talaga po from existing na 1,200 o 1,300, magagawa na po natin yan ng 2,100. Masisimulan na rin po natin yan na ngayon po yung Siargao na isa sa talagang pinapatutukan ng ating Pangulo, ay hopefully po makaroon na tayo ng right of way at masimulan na rin natin yung extension of the existing runway. Upang sa ganun naman yung malalaking mga aircraft ay pwede na pong mag-land dyan at makakatulong kahit papaano sa ating mga sa pamasahe po. Okay. So madami pong mga proyekto na ang inasahan subway, natin. Not only this 2026 po, kasama na rin po yung 2027 natin. Ang Excited subway- si Weng sa subway. Ang Ano subway, ba? bago matapos ang termino ng Pangulo, magkakaroon ng operation. Sabi mo, Secretary, Yung subway po, Ma'am Weng, is more of a 2028. demo run. demo run Demonstration pa lang. run. Okay. Ang magkakaroon po ng operation talaga is the NSCR. Oo. Yung North-South. North-South Commuter Railway. Itong subway po, hindi po tayo magkakaroon ng revenue operations, pero makikita na po nila ng ating mga tren o mga bagon na gagamit sa subway, tumatakbo na po. It's more of the testing and commissioning Correct, po na oo. sinasabi Kailan natin. magiging Opo. revenue generating yung subway natin? Tama po, magiging revenue generating po to at ito nga po isasama rin natin sa sinasabi nating ONM, no, yung operate and maintain ng PPP po natin. At mas maganda po yung ganitong estratehiya sapagkat ibinibigay natin sa mga international or mga private experts po ang pagpapatagbo sa mga ganitong mga komplikadong mga relays po. So- At parang kapag PPP naman po kasi ibinigay mo na nga yung problema sa kanila kahit papaano binibigyan ka pa rin po ang gobyerno ng kita. So kanila ang risk. Tapos sila magpapatawa. And usually po mas effective because they're not subject to yung sinasabi natin bureaucracy ng ating gobyerno. Madaming proseso and everything. Mas napapadali ang improvements po. Meron namang funding yan subway pero what's keeping it
bakit masyadong matagal ho yata ang Ang construction? naging rason po dito, Kuya Joel, is una po yung right of way. Yung right of way pa po rin. talagang natenga po yung right of way na yan. Mm. At ngayon lang po talaga tayo na masasabi natin na talagang malaki ang progress sa pag-acquire natin ng right of way. Secretary, Pangalawa po, Mm. I have to be honest, for the past how many years, hindi po nabigyan ng sapat na pondo po ang NSCR sa subway po. Mm. Ngayon lang po talagang pinapatutukan na hindi na po yan maisama. The bulk of the budget before was kasi po nailagay sa program. No? So ngayon po ang yun, ginagawa yun. natin, Mm-mm. dapat program appropriation mismo. Para sigurado. Nakaprograma na. Para Automatic masigurado. meron, Ngayon, dahil po ganyan ang nangyari sa mga nakaraang taon, talaga po magdodomino po yan. Yung delay of payments sa mga contractors natin, yung stoppage, suspension of works and everything. So napakalaki po yung kailangan nating habulin sapagkat una nga po, walang right of way, hindi masyado na asikaso. Pangalawa po, kulang ng pondo. Mhm. So talaga pong nagpatong-patong na, sabi nga nila, yung problem, which is hinahabol naman po natin ngayon. Secretary, kung ang demo run ay 2028, kailan yung revenue run? Yung Ang full revenue operations ng po, subway. 2032 po. That is from 2032. Valenzuela. All the way naman po ito sa NAIA. No? But if we can do a partial operation, pinapaaral pa rin po namin if we can do a partial operations. But the full operations of the full line, itong sinasabi nating 33 kilometers po, 2032 as per timeline ngayon. Medyo mahirap kasi operation yan, Weng. Talagang maraming consideration. Ito Hindi yan. naman ho tayo hindi naman yung subway natin, hindi naman magiging submarine po yan. Kasi Ay, hindi naman po. bahain Baka eh. bahain, Ang Secretary. ang kagandahan po nito, hindi po yan magiging submarine. Sabi sa mga biyahe. Opo. May mga flood mitigating Ay, measures po salamat ito at naman. ginawa talaga dalabasa. Not only that, Kuya Joel, alam natin na JICA din po ito. Pati yung earthquake proof na sinasabi natin. Yes. oo. Ginaya po natin yung teknolohiya ng Japan. Pati yung pagdating sa baha. No? So kumbaga in place na po yung mga ating mitigating measures Oo, po. kasi dyan. Secretary, that is something that we are quite confident ang po. dami Good, kong good. napanood na video na kahit sa China Oo, na binabaha stranded sa sila. loob ng tren hanggang leeg ang tubig sa loob ng Sobra. tren. Oo. Diba? Opo. Ayaw natin mangyari siyempre sa subway yon. Yes, hopefully hindi po mangyari. Pero ang sinasabi nga po natin dito, no, ang isang kagandahan naman dito, yung recovery period po. No? Kasi kapag flash flood, hindi mo naman talaga masisiguro 100% na mangyayari. Pero yung recovery, kung gaano kabilis mawala yung baha. Kasi hindi na, ako definitely po, sasabihin ko na mahirapan bumaha ang ating mga subway. Pero baka merong mga instances na biglang bumaha, naka-in place naman yung recovery period. Kung Okay. gaano kabilis yung pag-mitigate at pag-alis ng baha po. May Okay. mga teknolohiya po tayo na in place po. Sana mapaspasan natin yung mga Oo. yung mga mass transport projects na yan, Secretary. Badly needed yun, Secretary. Yes po. tulong yun. Pero ang kagandahan po dito, Sir Joel, at least next year po, yung MRT7 talaga natin, revenue operations na po yan. Ay, salamat. Yung first year po, ang tinitingnan namin, yung first year operations nila, mga 300 to 350,000 po ang pasahero niyan. Daily po So kapag i-compute mo po yun, pagdating sa, sabi natin, yung isang sasakyan, 5 ang pasahero. So 60,000 ang matatanggal sa Commonwealth alone. Sana. Sa traffic dahil nga mas gusto nila mag-trend. So malaking tulong lang hindi sa traffic pero pati sa ating mga commuters. Gaano po. kabilis ang 35 takbo? minutes. Mm. Ang biyahe, usually po ang biyahe mula po San Jose del Monte, the last station, hanggang dito lang sa North Avenue. Umaabot po yan ng 2 o 3 oras. Kapag ito nag-full operations na po, 35 minutes lang po. Nasa North Avenue na kayo. Wow. Tapos may Kaman station pa tayo na pwede ka pumuntang MRT3 o pumuntang LRT1. So yung connectivity and mobility po ay talaga maging, kumbaga sabi natin, maginhawa para sa ating mga commuters. Kailan tayo magkakaroon ng maglev dito, Secretary? Wow. siya. Ano po, Yung Kuya Joel? Yung magnetic levitation train. Wow. Ano po? Matindi yun, Secretary. 300 kilometers nga po, per ang bilis hour ang po takbo nun.
Opo, tapusin po muna natin ito ng mga nakasalang po Oo nga ngayon. po, oo nga Medyo po. mahaba pa po yun. O, Opo. baka pati yung Luzon to Mindanao, baka madali na nating Grabe. Oo, kung matutuloyan sana nga. Oo. Yan ay susunod natin Yes. papangarapin yung Oo. magnetic Hindi, levitation ang gusto na ko yan. na lang Opo. itanong, Secretary, ay mayroon na bang peg ng pamasahe sa MRT-7 at saka sa subway kung maging fully operational ito? Ang sa subway po, wala pa as of now. Mhm. Ang MRT-7 that will be subject to, may mga submission sila no, na ibibigay before we allow them ditong operation naman ng concessionaire natin. Oo. As of now po, wala pa po talaga na Mhm. isumite. Meron yata mga initial na mga na submission, pero I'll get back to you kung ano talaga Opo. exact amount. Tapos maganda kasing sabihin ko yung exact amount. Opo. Yung Opo. kapag napag-usapan na, kaysa magbigay kami ng mga Oo. na estimate, kasi po magbabago pa rin po yan. Alright. Secretary Lopez, salamat Good morning, sa oras. sir. Good Salamat morning, Thank po, sir. Kuya Joel, Ma'am Thank you. Weng. Salamat po. Thank you. po. Si Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation, mga kapuso. Magbibigay na tayo sa ilang mga paalala